po. Bakit mo, Lola? Ang apo ko, masayang masaya. At may bulaklak pa siya. Aba, oo, Lola. Mangyari darating si Berting mamayang gabi. Magsasabi raw sa'yo para makasal kami. Isasama raw niya ang kanyang mama. Lola, bakit? Wala naman. Ang inaala-ala ko lamang, baka hindi pumayag si Doña Oliva sa binabalak ninyo ni Berting. Alam mo naman ang kanya ugali. Bahala siya. Umaasa ako sa sinabi sa akin ni Berting na gagawin niya ang lahat alang-alang sa aming pinag-usapan. Nasa edad na siya upang magpasya sa kanyang sarili. Lola, bakit kayo natitilihan? Hindi naman. At dinadalangin ko ang kaligayahan ni Berting. Salamat mo. At alam niyo, Lola, kung kami kasal na, titira kami sa Maynila. Magkakaroon kami ng sariling bahay. At anak. Oo, maraming mga anak. Mamumuhay kami ng tahimik at maligaya. Lena! Lena! Marta, halika! Ano? Uy, alam mo, Elena, napagkaisahan ng ating mga kasamahan, nabigyan ka ng isang handa. Siya nga? Oo. Aba, huwag mong sabihin kaarawan na naman ni Elena. Nung isang buwan lamang niya nagkumpleanyo Naku, ang Lola naman nagtanong pa. Hindi ba sinabi ko sa inyo kanina? Tsaka Lola, igagawa ninyo ako ng pinakamagandang trahe de boda, ho? At alam mo, Marta, ako yata ang pinakamaligayang babae sa buong mundo. Paparito sila. Oo, paparito sila ngayong gabi. Pwede tamang-tama. Ang kasayahan ay para sa pamamaalam ng iyong pagkadalaga. Ikaw, pilya ka, ha? Ang ibig ko namang malaman ngayon, kung kailan ka susunod. Naku, Lola, hindi pa ho. O siya ho, aalis na ako. At Elena, ako nang bahalang magbalita sa ating mga kasamahan. Ha? Salamat sa'yo. Oh, dyan na kayong lahat. Oo. Naku, Lola, hindi ko na maintindihan kung ano ang gagawin ko. Ganyan lamang yan. Nung araw, ganyan din ako. Lola, tapos na ba kayo, ha? Aba, luto na itong sumang yan. Handa natin kinabirtingahan. Siya nga, maganda na ba ako, Lola? Oo. Pwede ka na. Ay, ang buhok ko. Oh, maganda na. Ganda gabi po. Ito si Berting. Talaga, Berting. Magandang gabi, Lena. Maaari bang dito na tayo mag-usap? Huwag kang bahala. Opo ka. Salamat at dumating ka. Alam mo, sinabi ko na sa Lola ang tungkol sa ating dalawa. Ikaw na lamang ang hinihintay niya, eh. Siya nga. Oo. At sa wakas ay matutupad din ang ating mga pangarap. Ngunit, Oo, at mawawala rin ang aking mga pangamba. Alam mo, Berting, ngayon ko lang sasabihin sa'yo. Dala kong bunga ng ating pag-ibig. ha? Hindi ka ba nasisiyahan? Ngayon maaari na tayong pakasal. Sa ganun, mabibigyan natin ng pangalan ng ating magiging anak. Hindi siya na dapat mangyari. Sapagkat, hindi tayo maaaring pakasal. Bakit hindi? Hindi ba't ang sabi mo sa akin, ano man mangyari sa akin ay hindi mo ako pababayaan? Elena, meron akong kakilalang doktor na maaaring makatulong sa atin. Ano? Oo, Elena. Isang doktor na maaaring... Hindi. Hindi maaaring alisan ng buhay ang bunga na binigay ng Diyos. Alam ko na. Siguro hindi pumayag ang iyong ina. Kaya hindi siya sumama. Bakit hindi ka sumagot? Elena, kuminsan dumarating sa buhay ng tao na dapat niyang harapin ang katotohanan. Ang katotohanan ng iyong salapi laban sa iyong damdamin? Ngayon ko nalaman na ikaw isang duwag. Isang lalaking walang sariling pag-iisip. Mabuti pa ang isang bayo. Maaring tumindig na nag-iisa na walang laman. Ngunit Elena, hindi mo ako naunawaan. Bakit hindi?
Dahil ba, hindi ako karapat-dapat sa isang mayamang katulad mo? Sa mga taong hindi marunong magpahalaga sa kanilang pangungusap? Kung natatakot ka magtapat ng katotohanan, ako ang magsasabi sa iyo. Kung hindi ako nagkakamali, pinamili ka ng iyong mama. Ako o ang salaping mamanahin mo? Sapagkat ikaw isang lalaking hindi marunong manindigan sa iyong sarili, sinalikuran mo ang ating pag-ibig. Hindi ko malaman kung paano ko ipaliliwanag sa iyo ang bagay na yan. Hindi na kailangan. Ang kasawian na dinulot mo sa akin ay kaya kong tiisin. Wala kang dapat alalahanin. At maraming salamat. Ngayon, maaari ka nang umalis. Umalis ka! Elena, Sarap pa sa akin na pagtawanan ako ng iba. Kaysa taglayin ko ang pangalan mong wala ng halaga. Kaya umalis ka na. Bago ako makalibot sa aking sarili. Umalis ka na! Elena. Ano yun? Anong balita? Narinig mo na ba? oo mama. Hindi na matutuloy ang aming kasahan. Siya na ang usang moro. Muy bien. Mabutit na isipan mong piliin ang malaking kayamanan na iwan ng iyong ama. Kung si Elena ang pinili mo, ay magmumukhang kawawa ka. Hindi ang katulad mo makabubuhay ng isang pamilya. Nagising ka sa siyang paniniwalang nang isang erderong katulad mo ay hindi na kailangan magsikap. Ang kayamanan ng iyong ama ang siya sumira sa iyong pagkatao. Ang kayamanan din yan ang siyang tutulong sa iyo. Huwag kang mag-alala. Ibibigay ko sa iyo ang lahat mong kailangan. Ang bahay na ito'y magiging iyo. Yan ang gantimpala ko sa pagsunod mo sa akin. Salamat mama. Matulog ka na. Bukas ay sasama ka sa akin. Upang ilipat sa pangalan mo ang lahat ng mga papeles. Bago man lamang mapikit ang aking mga matay. Matiyak ko ang iyong kinabukasan. Asan mo ang loob mo, ini? Yan na nga ba inaala-ala ko eh. Sandali po. Sandali na. Elena. Saka pa. Bakit ka na pa rito upang ko'y pagtawanan? Elena. Hindi ko nalalaman sinasabi mo. Pati ba naman si Denshin walang nalalaman eh, dadamay mo pa. Elena, kung ano man ang nasa isip mo, wala akong kinalaman. Ako'y naparito upang tumamay at saka tumulong kung yan ang kinakailangan. Pare-pareho kayong mga lalaki. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Umuwi ka na. Huwag mong aksay ng panahon sa isang katulad ko. Huwag kang magsalita ng ganyan, Elena. Kahit na anong gawin mo sa akin ay hindi pa rin kita lalayo. Sa kadiliman ng gabi, ay lalong kailangan ng liwanag ng ilaw. Ang umaga'y dumarating pagkaraan ng isang magdama. Maghihintay ko, Elena, sa umaga. Maghihintay ako. Lakasan mo ang loob mo, Ineng. At humingi tayo ng awa sa Diyos na makaraos kang maluwalhati. Teka, sandali ha.
Tesyo, mabuti dumating ka. Manganganak na si Ilene. tatawag ko ba ako ng hilo? Huwag na, baka doktor ang kailanganin eh. Ilabas mo na lang ito dyan sa labas. At huwag ka nang aalis. Wala akong mautusan. Opo, Lola. Tesyo! Tumawag ka ng doktor, dali! Tesyo, bakit? Naghihirap si Lene. Tatawag ko ng doktor. Hindi na mong ulol. Hindi naman siya ang ama, siya ang naghihirap. Talagang ganyan, yung tunay na ama, hindi pumaparito eh. Baliwala sa kanya eh. Ano ba nangyari? Nanganak na raw si Elena. Marta? Oh, Ano? wala pa eh. Lola? Ano po ba? Mag-antay ka. Malapit at sasabihin ko sa'yo. Siya ako'y aalis na. Salamat po, doktor. Kayo na ang bahala dyan. Kung ano't ano man ang mangyari eh, di patatawag ko kayo uli doon. Yan naman eh, mabuti na eh. Doktor, ano po ba? Lalaki. Binabati kita. Aba, Ako, napakaganda ng bata. Siya nga. Isa hatid ko na kayo, doktor. Marta, ikaw nang bahala dito. Oo. Hoy, Densyo! Ano bang balita? Ano anak ni Elena? Lalaki. At si Elena naman sa kabila ng kanyang paghihirap, ay ikaw pa rin ang kanyang tinatawag. Kahit na alam niya na kahit na marinig mo ang kanyang tinig, ay hindi ka pa rin lalapit. Mukhang may kulay ang pagsasalita mo. Oo. At hindi lamang yan sasabihin ko sa'yo. Alam mo, Roberto, awang-awa ako sa anak mo. Sapagkat siya'y nakaroon na isang amang maaring matawag na isang lalaki. Sapagkat siya'y nakasuot ng pantalon. Sumusugang baka! Sige, tuloy mo. Bakit? Naduwag ka na naman ba? Katulad ng karuwagan mo nung hindi mo pinaglaban ng iyong karapatan? Sa harap ng pagbabanta ng iyong mayamang ina? Roberto! Ito'ng dapat mong malaman. Si Lena ay pinakaiibig ko. At sa ginawang pagwasak sa kanyang kinabukasan, yan ay sapat na upang durugin ko ang katawan mo sa bunta. Kung kaya't binabalaan kita, Roberto. Layuan mo siya. Huwag kang babalik sa poke na ito. At kung yan ay hindi matutupad, sinusumpa ko si Roberto, papatayin kita! Papatayin kita! Tandaan mo yan, Roberto. Lola, ano pong anak ko? Lalaki iha. Naku, pagkaganda-gandang bata rin eh. Naku, ang apo ko, bilog na bilog. Salamat sa Diyos. Matulog na ang apo ko. Ay, ang kabait-bait ng apo ko. Ganyan ha, o, ganyan na. Ulihan kita ng puto. Lena? Oh, Lena, natutulog na yung bata. Ikaw na ang bahala dyan. Pupunta lang ako sandali sa bayan. Ha? Oo, tatapusin ko lang ito. Ba, Desyo! Ay, hindi na ka pa nagsasalo ka. Hindi ka na ba napagod yan?
Magpahinga ka naman. Talaga kung ganyan yan, Lola. Araw-araw na lamang eh. Kakahiya naman sa iyo, Densyo. Walang kwenta yun. Gusto ko lang makatulong sa inyo eh. Ay, ikaw ang bahala. Pinaalalahanan lamang kita. Makakatumandang binata. Hindi ba, bale? Eh siya ha, tutuloy na ako. Eh siya, ikaw na bahala dyan. May bahala na kayo. Mari ba ako nang gagawa niya? Huwag na. Aba, si Boy yata umiiyak. Pagkatingnan mo nga, Densyo. Tatapusin ko lamang ito. Pero ang bait-bait niya. Kung makita ko, tumahan agad eh. Pero akala niya, tatay niya ako, no? Patawarin mo ako, hindi ko sinasadya eh. Wala kang dapat alalahanin. Ganda-ganda niya, no? Ha? Oo, kamukhang kamukha ni. Ang ibig ko sabihin ay, tila kamukha ng Lola, hindi ba? Hanggang ngayon eh, hindi pa siya nalimot, ano? Aywan ko nga ba. Sa kabila ng pagkamuhi ko kay Berting, sinunod ko rin ang pangalan ng bata sa kanyang apelyido. Ang ibig mo sabihin eh, nabinyagan na ito? Oo, dinala namin ng Lola ng isang araw ng linggo. At doon namin bininyagan sa Maynila. O bakit hindi pa rito? Bakit sa Maynila pa? Mabuti na ron. Gusto namin iwasan ang mga salitang kakasakit sa aming mga damdamin. Naunawa kita, Ellen. Teka nga, Densyo. Bakit ka ba nagtitiis manuyo sa akin? Samantalang ang dami naman magagandang dalaga dito sa ating baryo. Ngunit, Elena, Lalo mong pinalulungkot ang aking buhay. Ang mabuti pa'y umalis ka na. At kung maaari, huwag ka nang bumalik. Huwag mong sayangin ang iyong panahon sa isang katulad ko. Lena! Densyo! Lena! Densyo! Naku! bakit ho, Lola? Naku! Hindi na ako nakatuloy ng bayan. Papalapit na raw dito sa ating nayon ng hapon. Saan tayo pupunta? Anong gagawin natin, Lola? Huwag kayong mag-alala, akong bahala. Salamat, Densyo. Eh, mabuti pa, maganda handa na kahit baka sakaling kakailangan yung malis tayo dito, ho. Pupunta ako sa bayan at makikinig ako ng mga balibalita, ho. Oo nga. Densyo. Ayusin mo na itong anak mo at ako na ang bahalang maklikit itong ating mga damit. Madali ka na. O, saan ba naman tayo pupunta ngayon? Doon ho sa Sampaloc, sa bahay ng aking kamag-anak. Hindi ba lalong delikado doon? Huwag kayong mag-alala. Densyo, anong gagawin natin? Yan ang nga ba sinasabi ko sa inyo eh. Baliktad, magtago. Dito.
sinasabi kong bahay ng kamag-anak ko. Maaari tayong tumuloy dito. Alam ninyo, ang karamihan ng mga tao dito sa Sampaloc ay nag-evacuate sa Tagaytay. Kaya ang bahay na ito ay sarili natin ngayon. Eh, ano nga ba nangyari sa atin ngayon? At ano naman ang ating magiging kabuhayan? Bahala na, Lola. May awa din ng Diyos. Huwag kayong mag-alala. Kaya ko naman maghanap buhay. Siya nga pala, iwan ko muna kayo at maghahanap pa ako ng mga kakain natin, ha? Elena, akit mo na ang bata, ha? Kayo nang bahala dyan, ho? Mag-iingat ka sana, anak, ha? Ah. Densyo, ikaw ba? Ah. Naku, ang dami-dami mong dala. Lena, tignan mo, ang dami-daming dala ni Densyo. Hindi ho, kukunti lang ho yan. Naku, ano-ano ba ito? Yan o, merong kamote, may konting kasaba, may munggo. Sige, may luto na ho. Makakain na tayo. Oh, ang sarap-sarap nito. Kumain ka na to. Iwan mo na sa akin ng bata at ako na mag-alaga sa kanya. Huwag na, ikaw ang pagod, ikaw ang kumain. Mamaya na ako. Busog pa naman ako eh. Kaya naalala ko. Kailangan kumain ka para sa kabutihan ng bata. Sige na, kumain ka na. Bili. Ba, meron pa ho eh. Ito yan. Ito para kay Bobby. Oh, itong bata eh. Yan na. Pinamili mo ng mga balo. Ang ganda, no? Talagang mapag-alala ito si Densyo. Then, ano, ito na, ang anak. Oh, eto. Ako talaga itong si Densyo, oo, mapag-alala. Sayang lamang at hindi ikaw, Elena, tingnan mo nga ang daan ba nung binili dito sa anak mo. Ako, ang gaganda. Teka nga muna na makapagluto. Teka nga pala. Kanina umalis ka, hindi ganyan ang ayos mo Eh, Teka. Alam ko na. Siguro pinagbili mo yung jacket. At pati na yung sapatos, kailangan tayo magbuhay, Lola eh. Tsaka yung sapatos at jacket, kung madali mo naman palitan yan, oras na makapagtrabaho na ako. Naku, ito si Densyo. Hindi ko malaman kung paano namin magaganti ang kabutihan mo. Huwag mo niyo isipin yan, Lola.
nakatulog ang salbahe, mabuti naman at natigil ang kalikutan. Bukod sa malikot, malambing pa. Yan nga inaalala ko kung magkamisan Baka kung maging binata yan maging ganyan din yan sa'yo. Aywan ko nga ba, Lola? Sa 4 na taon na natira tayo rito, hindi ako nainip kay Bobby. Siguro maaari na siya mag-aral, ano ho? Alam mo, Elena, kung magkamisan, natutuwa ako sa katayuan natin ito. Para ba tayong tunay na pamilya ni Dencio? At sa loob ng 4 na taon, patuloy ang kanyang paglilingkod nang wala naman siyang tinatanaw na gantimpala. Ang Lola naman, hindi ko ba sapat ang paglingkuran natin siya at tignan kung parang isang kapatid? Kapatid, Oo. katangi-tangi rin naman yan si Dencio. Nagagampanan niyan lahat ng tungkulin ng isang ama at katangian ng isang asawa. Sa panahon ngayon, bihira kang makakita ng lalaking ganyan. Alam ko, Lola. Alam kong kanyang kabutihan. Yan nga ang nakakahadlang sa akin. Hindi ako mahigit tapat sa aking sarili kung pilitin ko siyang ibigin. Hindi, Lola. Hindi ko magagawang dayain ang kanyang paniwala. Elena, Aba, Dencio, nariyan ka na pala. Lena, luto mo na ito ha. At titignan ko si Bobby. hindi ko sinasadya na tinig kong pinag-usapan ninyo ni Lola Pina. Ganito lang ang dapat alalahan. Pasasalamatan kita kahit na anong uri ng pagtingin ng iyong pulo sa akin. Nais kong makilala mo na ang pag-ibig ay hindi binibigkas lamang ng bibig at pagkatapos ay parang kulang nawawala. Ang tunay na pag-ibig ay mahinahon, mapagbigay at maunawain. Sapagkat siya ay dala ng damdamin. Nasa tibok ng puso, nasa kaluluwa. Kung bibigyan mo ako ng lubos ng pagkakataon upang maibigay ko siya ang aking pagkain, pinangangako ko siya, Elena, paliligayahin kita. Hindi mo na dapat ipangako sa akin, Dencio. Matagal na kitang nakikilala. Salamat. Sasabihin ko sa Lola na sa lalong madaling panahon ay magkakasal tayo. Ating gabi na nariyan ka pa. Umiiyak ka. Bakit? Aywan ko. Hindi ko maintindihan kung ano nangyayari sa akin. Ngunit bakit? Ibig kong parusahan ang aking sarili. Ibig ko... Huwag kang ganyan. Ang lahat ng bagay maaaring maayos. Maayos. Aywan ko. Para sa akin, yan din ang ibig kong mangyari. Ngunit wala akong magawa. Kayong pala'y, bakit ginugulo pa ang iyong isip? Tayo lumagay na sa dapat kalagyan. Tayo mag-asawa na, hindi ba? Oo. Yan ang bagay na ibig kong bigyan ng katarungan. Tingnan mo lamang. Ang iyong buhay, ang iyong karangalan, ang iyong pangalan at iyong pag-ibig. Walang pag-iibot na pinakaloob mo sa akin. Samantalang ako, anong naibigay ko sa iyo? Wala, Dencio. Wala. Elena, Binigo kita. Binigo kita sa pinasaan mo sa akin. hindi, Elena. Kung hanggang ngayon mahal mo siya, ako'y maghihintay pa rin. Utang na loob.
Huwag mong banggitin sa akin ang pangalan ng matagal ng patay sa akin, Kunita. Wala kang dapat naalalahanin. Alam ko yung sugat ng alala ay matagal pag-ilumi ng panahon. Ngunit alam ko rin na darating ang araw na matututuhan mo rin akong mahalin. Nung dumating ang araw na yan, at makilala ko ang aking sarili, ako na rin ang magsasabi sa iyo na iniibig kita. Inay! Bobby! Bakit, Bobby? Kala ko iniwan niya na ako. Bakit kita iiwan? Dahil ho kasi napanag-inip ko. Iniwan niyo ako. Akala ko kung ano na nangyari dito sa batang ito. Oh. Wala ko nga naman, Lola. Alam niyo mga bata kung minsan talaga nagkakaroon ng masamang panaginip eh. Sige, Bobby, tulog na. Yan na. Dala. Naku, ang sarap-sarap ng pagkain natin ngayon. Piniritong kamote. At pagkasaya-saya mo ha. Bakit naman, Lola? Ayaw ba ninyo ako makita masaya paminsan-minsan? Bakit ba hindi nga? Mamalagi na sana sa iyo ang ganyang kasayahan. Ang Lola naman. Alam ko nga kung anong nangyayari sa akin. Ba, teka nga muna. Kayo na ho magtapos dito at saka piritos na rin yan, ha? Tingnan ko si Bobby kung gising na si Tejo. Aba, tulog pang batang ito ah. Tensyo? Halika na. Paghanda ng pagkain mo. Oh, si Bobby, saan naroon? Gising na po, pero ayaw pang bumangon. Nagdala pa raw kayo eh. Alam na ninyo yung apo ninyong yan eh. Masyadong malambing na bata. Hamungot ako ang papasok. Bobby, Lola. Dala mo ako candy ha? Oo. Medyo baon mo. Salamat. Tensyo? Elena! 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 Tensyo. Hinapit kita. Bakit, Elena?
Para sabihin, iniibig kita. Oh, Elena. 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 Kailangan dali kita sa ospital. Huwag na, Renzo. Si Bobby. Si Bobby. Alagaan mo si Bobby. Mahalin mo ang ating anak. Huwag mo siyang pababayaan. Elena. Bakit? Nasa kasama si Elena. Ito ay paano ang nanay ko. Hindi kita maaaring malimot. Ikaw ang tangi kong inibig at pinaglaanan ng aking buhay. Dinaramdam ko lamang ay hindi naging lubos ang ating kaligayahan. Bakit nangyari sa atin ang ganito? Kung kailan mo ko inibig ay saka bigla kang nawala. Bakit? Bakit, Elena? Bobby, tawagin mo na ang tatay mo. Tay, tayo na uuwi. Sino matapang sa inyo, Tiara? Sino? Sagot! Sino? Adesya, ikaw pala. Walang matapang dito. Mabuti pa pala umuwi ka na. Lasing ka na eh. Lasing, ha? Sino lasing? Sino lasing? Ha? Sabi ko sa inyo, hindi ako lasing. Kaya kong pabulatayin kayo lahat yan. Tay! Laban! Tay, wag! Lumapit! Kasi ng tatay mo! Laban! Lumansyo! Laban, tatay! Ano pa naman buhay na ginagawa mo diyan? Ikaw ba, Taga? Isa ka ba? Di ba sabi ko sa'yo huwag ka nang susunod-sunod? Hala! Uwi niyo na yan! Tay! Panlalapit! Tay! Panlalapit! Papatayin kita! Papatayin kita! Tay! Tensyo! Ay, maawa ka sa kanya! Tay! Uwi na tayo! Tay, uwi na tayo! Tensyo, tayo sa bahay. O ano? Ayaw ka pang kumain. Ano pa inaantay mo? Ang tatay, tatawagin ko muna. Tay, tay, kakain na tayo. Sarap ng luto ng lola ko. Ba't lapit ka na lapit sa akin? Di ba sabi kong lumayo ka? Umayos ka, hanapin mo tatay mo. Kayo ho ang tatay ko ah. Ang ulit mo, sabi ko lumayo ka. Tesyo! Bakit? Nasaktan ka ba? Lola, hindi na ako mahal ng tatay.
Mabuti na ba ang katawan mo? Sinaktan mo siya kagabi. At sa kabila noon, hindi pa rin nagbago ang loob niya sa'yo. Siya ang naglagay ng unan at kumo. Nakakatulog siya sa pagbabantay. Densyo, bakit hindi mo tigilan ng pag-inom ng alak? Alam ko ang labis mong pangungulila kay Elena. Ibig mong makalimutan ng nakaraan. Tingnan mo si Bobby. Higit na kinakailangan niya ang tulong mo at pagmamahal. Hamak na ang kanyang ama. Pati ba namang ito na dinadakila niya ay magpapakahamak pa rin? Magmula ngayon na hindi na magdarasing. Sisikapin kong maging isang kulirang ama. Saka isa-isang ala ang iniwan sa akin ni Elena. Pipilitin kong ikarangal ako ni Bangki. Pinangangako ko, Lola Bina. Pinangangako ko. Ganyan, no? Mga kamay ko. Libon. Tingnan natin, Libon. Sindihan nga, Mandesyo. Salamat, ha? Usay maglaro ni Bobby, no? Bawi, oh. Teka, sandali!
Naku, Itay. Siniswerte tayo. Ayan pala si Josie sa tindahan eh. Sinong Josie yan? Yung mga bagong lipat dito. Sige tayo, papakilala kita. Sige na. Bakit Berting? Ano ba yun? Wala. Para kakilala ko yun, nakita ko eh. Sige na sa bahay. Hi, Josie. Hi, Bobby. Saan ka pupunta? Ay, dyan lamang. Josie. Tatay ko ah. Hi. Josie. Kumusta po kayo? Buti naman, Josie. Sinabi sa akin ni Bobby na bagong lipat daw kayo dyan. Kung ano man ang kakailanganin ninyo, ay magsabi ka lamang at kami handang tumulong. Maraming pong salamat. Josie! Ano tantagal mo yan? Dali ka! Mang Dencio, Bobby, dyan na kayo ha. Tinatawag na ako ng aking papa eh. Sige, Josie ah. Hoy! Sino yung mga lalaking kausap mo? Mga bagong kakilala, papa. Sina Bobby at ang kanyang itay. Aba, meron ka na palang mga bagong kakilala. Talagang mabilis itong anak ko. Sino may pahintulot na may kapagkaibigan ka sa mga taong yan? Mula ngayon ay ayokong makita ang nakikipag-usap ka sa mga lalaki. Naintindihan mo? Opo, papa. Hala, sige! Sulong! Itay, hindi niyo ba kayang buntalin yun? Wala namang malaki doon, kundi yung tiyan lamang niya eh. Lokong bata ito. Eh, tatay niya yan, ano magagawa natin? Tayo na. Talaga magaling maglaro yung share mo, no ba? Kasi pwedeng ka kung nilay na eh. Kanina pa ako antay ng antay. Tinanghali na tuloy ako sa pamimilya. Nalibang ho kami sa panonood ng basketball eh. Diyan o sa ano, maganda laro ng basketball eh. Magsiakyat kahit tanghali na ako. Ano Itay? Ano palagyan mo kay Josie? Good galo ba? Ba, oo. Mainhin pa eh. Talagang bagay na bagay sa anak kong palikero. Palikero daw. Eto nga, hindi pa ako lumiligaw, nagkakautal-utal na ako, palikero pa ako. Ay, mabuti ka. Kahit na pautal-utal, nakakadiga. Ako nung araw, hindi ako makatingin sa babae. Nalalamig ako eh. Naku, Itay naman, pinagbubulan nyo naman ako eh. Huwag nyo nga akong bulahin, Itay. Naku, kilala ko kayo eh. Bola. Saan mo na naman napulot yung salitang bola na yan? Dito sa kanto. Kan. Alam mo yan, talagang natural sa mga kabataan na katulad mo. Yung medyo nervyusin. Ganun ho ba? Oo, ganun. Tayo na. Marami ka pang mapupulot. Tara. Senyora, nakahanda na po yung hapunan. Berting, nakahanda ng hapunan. Tayo na. Berting. O ano, bakit hindi ka pa kumain? Ano ba nangyayari sa'yo? Wala. Para ako walang ganang kumain eh. Mabuti pa ikaw na lamang. Berting,
May gumugulo sa iyong isipan. Bakit hindi mo ipagtapat sa akin upang matulungan kita? Walang anuman dito. Huwag kang mabahala sa akin. Huwag ka magkaila. Mula pa kaninang dumating kay, nahalata ko na ang iyong kilos. Maaari bang malaman ko kung ano ang dahilan? Lita, sa mahabang panahon na nabigo tayo sa ating mga pangarap na magkaroon na kahit tayo isang anak. Huwag ka ganyan. Malay mo sa kalooban ng Diyos. Baka isang araw Hindi, Lita. Ngayon ko nadadama ang bigat ng kasalanang nakapataw sa aking balikat. anong ibig mong sabihin? Nagkasala ako sa iyo sa isang pangyayaring maaaring hindi mo mapatawad. Bago tayo ikinasal hindi ko na ipagtapat sa iyo ang isang pangyayari sa aking buhay. Wala na yatang halaga na ang nakaraan ay ibalik mo sa kasalukuyan. Yan nga ang dahilan. Sapagkat ang aking nakita kanina maaaring siya naging bunga ng aking mga kalikutan noong araw. Ang ibig kong sabihin ang sanggol na hindi ko nabigyan ng pangalan maaaring buhay at malaki na siya. Hindi ako maaaring magkamali. Ang aking nakita ang aking anak. Berting! Patawarin mo ako. Yan ang mga katotohanan hindi ko na ipagtapat sa iyo noong araw. At maaaring siyang naging dahilan kung bakit tayo hindi nagkaroon ng anak. Wala kang dapat alalahanin. Kung nasabi mo lamang ang tungkol sa iyong anak, ay hindi na sana umabot sa iyo ang ganyang pagkabalisa. Lita. Oo, Berting. Kung natitiyak mong buhay nga ang iyong anak, ay bakit hindi mo siya puntahan? Ang hindi mo nagawa sa kanya noon, ay gagawin natin ngayon. Magiging maligaya tayo. Mamahalin ko siya. Pagkat siya yung anak. Salamat. Bobby! 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 Ano ka ba? Ano ba nangyari? Ha? Nakipag-away ka ba? Oo. Ano? Patakto! Mano-mano ba labanan? Oo, ngunit ganun pala hindi ka dapat magawa. Hindi niyo ako naintindihan. Pinagtulungan nila ako magama Tulungan? Paano nangyaring gulo? Nataanan ko si Alice na binabato ang bahay ni Josie. Pinagbawala ako sa huwag niyang batoy. Anong ginawa niya sa akin? Dinura niya ang mukha ko. Sinubukan siya sa kanyang ama. Anong ginawa nila? Pinagtulungan nila ako. Sino? Si Banong ba? Oo, yan si Badong ay talagang konsentido sa anak niyang hayop na yan Oh, Tena, Bobby! saan kayo pupunta? Desyo! Banong! Tatay mo! Nandiyan ba? Andito sa loob. Tay, tinatawag kayo ni Mandesyo. Aba, Desyo, ikaw pala. Manong! Manong ka! Ako ba pinapapanawag mo? Basta manong ka! Oo, nariyan ako. Bakit pa, Desyo, kanina ka pa siguro sa tapat ng bahay ko? Ikaw, Banong, ang tanda mo na, ha? Bakit pinagtulungan niyo anak ko? Sino may sabi sa'yo? Si Bobby, di ba? Tix! Ayun! Josie! Josie! Dali, ano yun? Sabi, nakikipag-away. Saka si Mang Denjo! Kalaman si Alex, saka si Ma'am Banong. Dali mo.
Papi, tama na. Josie, naiganti ko na kayo. Ha? Umuwi na kayo, sige na. Dig, Tita, samahan niyo si Josie. Sige na. Sige na, umuwi na kayo, Papi. sige na. Sige na, umuwi na kayo. Pati para sa mo, napalaban tayo. Ha? Dali, dali. Dali, Pare, talagang masamang magalit si Mandensyo, no, ha? Napakabeta tao niya, napakahirap magalit niyan. Pero huwag si Bobby. Huwag si Bobby ang gagawin niyo at lalagutin kayo niyan. Ang buhay niyo mag-amo. Paano? Padala ko lakad dyan, balikat ulan, ha? Tamali na, gising na kayo! Oh, ano ba nangyari sa inyo? Mga taong nire, oo? Wala. Nakipaglaro lang kami kay Mambanong. Naku, Lola, nakita sana mo paano bumirang kita. Naku! Napatagin na rin sa ano ninyo kung gaano kabilis ng apo ninyo. Ting, si Papi, ha? Ayan, no? Hi, Papi. Alam mo, may party kami bukas eh. Ang bawat isa ay mag-aanyaya ng isang kaibigan. Ikaw, Papi, ang aking visitor. Dadaanan kita bukas, ha? Maraming salamat, Josie. Hindi pa rin pang gagawin eh. Mari ba dumaan ako? Ano ba, Papi? Ano ba nangyari sa'yo ni Josie? Wala, bakit? Anong wala? Lagi kayo nag-aaway eh. Para kayong mga bata. Ding, maaari bang huwag kang makikialam sa amin? Ikaw ang bahala. Josie! Bakit, Josie? Ba't ka umiyak? Ano nangyari? Kagalit ba kayo, Papi? Siya hindi na nagagalit sa akin. Hindi ko siya Josie, Iiwasan niya ako na. Hindi mo naman manuntan niya. alam mo kung minsan nangyayari na ganyan, baka naman natakpuan mo siya na mainit ang ulo niya o kaya napapagod siya. Ewan ko ho pa. Kaya nga ako na parito eh. Ibig ko sana siyang makausap. Ibig kong magkaunawaan kami. Kailan pa kayo nakaganyan? Kahapon ho lamang nang manggaling ako dito. Marahil ay naggalit siya pagkat hindi ako nakadaan sa kanya. Sa pagmamadali ko ng pagdala ng gamot para sa inyo. Ganyan pala. Ngayon alam ko na. Oo, alam na ninyo? Sinabi ba sa inyo ni Babing dahilan? Hindi. Wala naman siyang nasasabi. Ewan ko nga ho ba kung bakit nagkakaganito si Papi. Kanina pinuntahan ko siya upang isama sa party. Ngunit hindi niya ako pinansin at nagdahilan siya. Para bang baliwala na ako ngayon sa kanya. Bueno, Josie, umuwi ka na, ha? Baka hinahanap ka ng tatay mo, makagalitan ka pa. Ako nang bahala kay Bobby. Siya, hindi naman ho ako nagagalit sa kanya eh. Diyan na ho kayo. Adios.
siya. Bakit ba dito Akala ko pala nagalit kayo. Ba't sige na, tabo pa siya? Tanga ka pala naman eh. Ito lamang ang tangi para magkahiwalay ang dalawang yan ah. Ba, ano ko ba? Ano ba nilalaman yan? Bagyo, bata. Oh, Wala pala kayong balita eh. Si Josie, tumiro sa bahay ni Mantesio. Eh, madalas kong makita yung dalawa. By something yan. Kaya linagay ko rito. Patay na, wala na. Utak ang kailangan eh. talagang bilib naman ako sa iyo, Alex. Hindi lawang na siya, tayo pala siya. Tapos ang maliligayang araw niya. Sulat ko. Bakit hindi niya yan? Ayun na. Bakit? May sulat ka. Ano ba yan? Ako. Laban ha? Bobby! Bobby! Saan ka pupunta? Desyo, ay si Bobby. Alis daw. Wala man rin makapigil sa akin. Kinakailangan lumayas ang sa bahay nito. Teka, Bobby, ano ba pinagsasabi mo? Huwag na kayo makailam. Hindi ba't matagal niyo pinapalayas? Kayo alam ko ng dahilan. Kaya tumasa kayo, hindi kayo muli kayong gagambalay kailan pa man. Teka, Bobby, liwanagin mo nga sinasabi mo. Huwag na kayo magmangmangap pa. Hindi ko sukat akala yung Mandesyo. Nagagawin niyo sa akin ng ganito. Ngunit huwag kayong mag-alala. Babayaran ko yung tunay kong ama sa ginawa niyo pagpapalaki sa akin. Diyan na kayo! Bobby! Bobby! Bakit, Desyo? Ano ba nangyayari kay Bobby? Bayawan ko ba? Basta nagalit na hindi ko man lamang alam ang dahilan eh. Baka naman napag-isip-isip niya na bubuti ang kanyang kalagayan kung siya'y bumalik sa kanyang tunay na ama. Senyora, meron pa ba kayong iotos? Wala na, magpahinga ka na. Bukas maaga ka sana magluto ng almusal. Opo. Bobby! Halika dito, Sir. Ano? Kumusta iyo? Salamat at naalaala mo din kami. Paupo ka. Ano, kumain ka na ba? O ano, may kailangan ka ba? Wala ho. Naalala ko lamang ang bilin niyo sa akin. Na kung sakali magbago ang aking isip, ay pumarito ako. Oh, anong sabi ko sa'yo, Berting? Nagkatotoo. Salamat. Kung gayon eh, dito ka natitira sa amin, ano? Lita, sa wakas eh, natupad din ang ating pangarap. Siya lamang ang pakiusap. Ano yan? Kung maaari ho sana, ay mabayaran ninyo si Mandesyo sa ginawa niyang pagpapalaki sa akin. Ano? Bayaran? Pagkatapos na itago ka nila sa akin? Hindi. Ang sabihin ni baka idimanda pa siya. At bakit yan ang pag-uusapan natin? Narito na siya at yan ang lalong mahalaga. Bobby, tayo na at nang makapagpahinga ka na. Bukas ay isang panibagong araw para sa atin. Tayo na, anak.
Nakita mo? Hindi lamang ganyan ang gagawin ko sa iyo. Marami pang iba. Basta, napakabait ka, ha? Okay lang. Kahit kung larawan ni Barry palagi niyong dilinisin, ano? Sige, maaari na kayo magpahinga. Sa gabing ito, ibig kong ipakilala sa inyo ang sinasabi kong aking anak na inilabas sa kolehiyo upang makapiling namin mag-asawa. Na naging sanhi ng pagdiriwang na ito. Sandali wala mga tatawag mo sila. Opo. Tita, di pa kayo mananaw ka? Siya ang aking anak, si Bobby. Hello. Hi. Inaasahan kong ating mga anak ay magiging mabuting magkaibigan. Bobby, bakit iyo? Wala akong mama. Pinanonood ko lamang ang buwan. Kapilugan ho eh. Yan banday lahat o may ibang bagay na gumugulo sa iyong isipan. Wala akong mama. Naalala ko lamang ang aking mga kaibigan sa Sampaloc eh. Pag ganitong kapilugan ng buwan eh, lahat sila masasaya. May nag-aarala, may namamasyal. At ang iba naman eh, nagpupulong-pulong sa mga tindahan at bibingkaan. Sa madaling salita eh, hindi mo nakakalimutan ang lugar na pinanggalingan mo. At kinayayamatan mo na ang tahanan ito. Ganyan ba? Birthday, ano ka ba naman? Nakakainis na yun eh. Binibigay mo na lahat ang kailangan. Parang hindi pa nasisiyahan. Kung magsalita eh, magkwento. Walang masaya kung hindi ako nilang lugar. Walang magaling kung hindi yung kanyang ama-amahan. Parang pang wala nang magaling na lalaki dito sa mundo kung hindi yung tensyong yan. Takip bali wala na. Ano ka ba naman, Birthday? Hindi mo maaalis sa kanya nung ulila sa bagay na yan. Doon siya lumaki. E pasartaan ba't pag nagtagal, di tayo din ang kawiwilihan niya. Hindi ba, anak? Bakit? Sorry. Kung ano man ang nasabi ko sa iyo, kalimutan mo. Asya nga pala. Bakit hindi ka mag-outing sa Balaga? Yun lang mga lugar na hindi mo napupuntahan. Well, aanyayahan namin ng mama mo ang lahat ng mga bago mong kaibigan upang kayo magkasama-sama at maging lubos sa inyong kasayaan. Ano, payag ka ba?
Ba't gano'n si Bobby ngayon? Gawang ko ba? Tila galit kay Josie eh. Tila nagmawalaki sa atin. Hindi naman siguro. Hayaan nyo at malalaman natin pagkatapos nila mag-usap ni Josie. Tayo na? Tayo nang kumain. Kumain muna tayo. Ano ka ba? Naku Alex, ikaw talaga ang hinahanap ko eh. Nasalisihan ka na naman ni Bobby kay Josie. At tila nakakagalit sila. Ando sila eh. Nakita mo na? Sabi ko at may mangyayari na naman eh. Ganun ba? Tayo na kayo mga bata. Bakit mo ba ako iniiwasan? Nagagalit ka ba sa akin? Ano ba kailangan mo? Bakit ba hanggang dito eh? Sinusundan mo pa ako. Kaya tagal na natin hindi nagkita. At nasasabik na akong magkausap tayo. Alam mo, Bobby, may excursion kami ngayon dito eh. Ganun pala eh. Bakit hindi ka makasama sa kanila? Pabayaan mo ako. Ngunit, Bobby... Bakit? Hindi mo maliwanag yung sinabi ko? Gusto ko mag-isa. Aalis ako kung yan ang gusto mo. Ngunit, maaari bang malaman ko muna kung bakit ka nagkakaganyan? Bakit? Hindi mo ba alam? Tanungin mo ang sarili mo. Ang tanga nakakatulos na ikaw. Ang nalalaman ko lamang ay minamahal kita. At yun ay alam mo. Noong araw, oo. Ngunit ngayon, hindi ko na naintindihan mga katagang yan. Kaya maaari bang pabayaan mo na ako. At huwag mo nang banggitin ang mga bagay na wala ng halaga. At kung hindi mo kayang umalis, ako kaalis. Bobby, sandali lang. Taglay mo pa rin ang alalang ibinigay ko sa iyo. Yan ang katunayang hindi mo pa rin ako nalilimutan. Mahal mo pa rin ako. Nagkakamali ka. Kaya lamang nasa akin ito. Upang hindi na muli ako magkamali ang umibig isang babaeng katulad mo. Anong ibig mong sabihin? Sapagkat habang ito'y nasa akin, ito ang magpapala ng magpait na nangyari sa aking pag-ibig. At tanda na magsasabing, hindi na muli ako ibig kailan paman.
Mahal kita, Bobby. Pinakaiibig kita. Hindi ka na ba nasuklap sa iyong sarili? Paano mo masasabing minamahal mo ako? Samantala si Mandesio na may iniibig mo, hindi ba? Nagkakamali ka, Bobby. Huwag mong paratangan ng ganyan ang iyong ama. Ama? Hindi ko siya ama. Kinuha ka niya sa akin. Sayang lamang kaya sa isang babae. Pinagkatiwala ko ng pag-ibig. At siya nga hamak sa kanyang pangako. Hindi totoo yan, Bobby. Hindi. Tama ang iyong hilala. Ako ang kanyang minamahal at hindi ikaw. Sinungaling. Sa kapalik na! Bobby, tama na. Bobby! Ba't pare? Kulis! Ako, Josie! Bakit? Josie! Ding? Ha? Napalala aking anak? Sino? Sino pumalit? Saan ba ang hospital niya? Oo, hindi. Mang Densyo! Naku, Mang Densyo! Si Bobby lumalubawang kanya. Nagaan mo siya sa ospital. Ospital? Wala niyo sumama na kayo sa akin. Madali kayo. Doktor, gawin mo ninyo lahat ang inyong magagawa. Handa ako magbayad kahit na magkano. Kailangan natin ng blood transfusion ngayon. Ngunit paano ho? Kung maaari ang kanya ng ama. Blood transfusion, ngayon din. Oo. Kung ang type mo ng dugo niya ay type O, ay kung gagawin natin ang cross-matching ngayon din. Hindi ko maaari. Meron akong sakit na nervyos Baka ako madisgrasya. Kayo ang bahala. Nandiyan lamang ang paraan kung mailigtas natin ang buhay ng iyong anak. Pero hindi ko maaari. Baka ako manghina ang aking katawan. At saka hindi ko ba tayo maaaring makabili ng dugo, doktor? Ang type ng dugong ito ay mahirap hanapin. Pero hanap tayo. Handa ako magbayad kahit na magkano. Ako? Tensyo. Ako magbibigay. Ano ba ang type ng dugo mo? Minsan ay nagbigay ng sugat pa. Ang ulit daw ng dugo ko ay type ko. Nakita na ninyo ito, doktor? Sige, Tensyo. Babayaran kita kahit na magkano. Hindi ko pinagbibili ang dugo, Roberto. Yan ay binibigay ko lamang upang may dugtog sa isang buhay na hindi may bigay ng kanyang ama sa kanyang anak. Kaya na, doktor.
ako na birthday. Ngunit Lita, Ako na sabi eh. Gaya ng dati, kaya kong dalhin ang sasakyan na ito kahit saan ko gusto. Sige, doon ka na sa lugar ko. Marahil malaki ang pagdaranda mo sa akin dahil sa nangyari kanina. Ang ibig kong ipaliwanag Gusto na birthday. Ang bagay na para sa iyong anak ay isa ng tiklop na aklat. Higit kailanman ay ngayon ko lamang nakilalang katotohanan na tungkol sa iyo. Kinaaawang kita, birthday. Ikaw ay talagang mahina kahit sa anong paraan. Ngunit Lita, pangyayari Maliwanag, hindi ba? Sa sarili mong anak ay naduwag kang iligtas sa kamatayan. Inaakala kong mahina ka pa rin sa pagmamaneho ng auto. Kaya ako na. Sapagkat alam ko na ngayon ay wala na akong dapat asahan kundi ang sarili kong kakayahan. Then all changed. It became rough and strange. She was powerless to stop it. She tried to seem pleasant and loving, but she was very uncomfortable and unhappy. It became rougher and more awkward. It became horrible. There were shocks, ugly uncoverings, pain, incredible humiliation. Shock. Shock, and it was over. salamat ay. Aba, si Dingat Sinita, oh. Hi, Georgie, Bobby. Ano, kumusta? Mabuti na. Alam mo, Bobby, magbuhat ng matira ka dito sa ospital. Si Josie absent ng absent eh. Eh, ano naman sabi na sa eskwela? Wala naman. Ano, kailangan ka lalabas? Hindi ko pa alam eh. Mamayang hapon, malalaman namin sa doktor. O, sige, Josie, Bobby, alis na kami. Iwan ko eh. Ngayon lalabas ka na sa ospital. Magaling ka na raw sabi ng doktor eh. Salamat, Josie. Ang pagtingin mo sa akin at pag-aalaga eh. Anday na lang, mabilis kong pagaling. Ginagawa ko lamang ang aking tungkulin para sa'yo. Siya nga pala, mula nung operahan ako hanggang ngayon eh. Bakit hindi ko ba nakinyari yung mama at papa? Ang mama at papa mo? Abay, Bakit? Hindi ba sila dumadalaw sa akin? hindi. Ako lamang ang narito at saka ang mga nurse. Ikaw lamang? Abay, hindi yata maaaring mangyari yun. Alam mo, Bobby, mahalagang sasabihin ko sa iyo ito. Ang nagbigay sinundo ko ay walang iba kundi si Mang Bencio. Ano? Oo. Ang sinasabi mong papay, tumangging bigyan ka ng dugo na kinakailangan mo pang mabuhay. Si Mang Bencio, Bobby. At nalalaman ko na rin ang lahat. Nagkamali ka ng akala. Ang pagbibintang mo hindi totoo. Sapagkat si Mang Bencio ay aking ikinagalang at itinuturing na parang isang ama. Patawarin mo ako, Josie. Patawarin mo ako. Ngayon ko na naman ang aking pagkakamali. Paano mo kayo? May babalikan natin yung pagtingin sa amin. Bayano, Bobby. Tutulungan kita.
Itay. Josie, ba't sinama mo dito si Bobby? Itay. Wala kang tama si Josie sa pagpunta ko rito. Alam kong ginawa kong pagkakamali. Nilayoon kita at kinamuhian. Pinatay ko ang pagtitiwala ko sa inyo dahil sa mali kong paniniwala. Kaya, nagsisisi na ako. Patawarin mo na sana ako, Itay. Patawarin mo na ako. Josie, kung ikaw nagsabi kay Bobby tungkol sa kabutihan ginawa ko, ako'y nagpapasalamat sa iyo. Ngunit tatanungin kong isang malaking utang na loob. Kung ngayon din, ihatid mo si Bobby sa kanyang tunay na ama. Kayong tunay kong ama. Ang dugong nasa akin ay galing sa inyong mga ugat. Kayo nagbigay ng panibagong buhay sa akin. Kaya, hindi na ninyo ko maaaring itakwil. Ang kapangyarihan ng dugo nasa aking katawan ay siyang mag-uutos sa akin na paglingkuran ko kayo habang ako'y nabubuhay. Mahal ko kayo. Mahal ko kayo, Itay.